Sa Shonan Kyokuto High School, nabasa ng mga estudyante ang nakapaskil na poster na nagsasabing sina Onizuka at Ryuji na freshmen sa Class E ay na-expelled bilang parusa sa pagiging bayolente, kaya naman hiniling ng tatlo na sumama na lang kina Onizuka dahil hindi nila alam ang gagawin sa eskwelahan, pero hindi pumayag ang mga ito at sinabing kaya nila iyon dahil balak ng dalawa na bumuo na lang ng gang. Habang nagpapagupit ay natawa na lang sina Onizuka at Ryuji dahil napaniwala nila ang tatlo sa pekeng poster na ginawa nila dahil ang totoo ay ayaw lang nilang makasama ang tatlo. Nang makatapos sa pagpapagupit ay nagtungo na sila sa kanilang part-time job sa isang resort sa Yorento. Tuwang-tuwa ang dalawa sa ganda ng tanawin doon ngunit napatingin sila sa dalawang babae na pinipilit ng mga lalaki na sumama sa kanila. Nilapitan nila ang mga lalaki at sinabing magkakaroon ng problema kapag hindi ang mga ito tumigil sa ginagawa nila. Mahinahon nilang kinausap ang mga ito at niyaya sa ibang lugar para lang pala turuan ng leksyon ang mga iyon. Nagpasalamat sa kanila ang dalawang babae pero sinabi ng dalawa na ginawa lang nila ang kanilang trabaho, ngunit ang totoo ay nagpakyut lang sila sa dalawa. Biglang nagsalita ang isang babae tungkol sa kung alin ang ayaw niya sa lalaki, at dahil tinatamaan din ang dalawa sa mga salitang yun ay naiyak na lang sila dahil kaiinisan din sila ng mga babae. Kinahapunan ay kasama pa rin nila ang dalawang babae at doon ay nagpakilala ang mga ito bilang Mariko at Ayumi, pawang mga estudyante sa Dainapan Girls College. Bamulong si Onizuka kay Ryuji na halos mga kahanga-hanga raw na kababaihan ang pumapasok doon. Ipinakilala na rin ni Onizuka ang kanilang sarili at sinabing sila ay medical student sa OK University na ikinagulat ni Ryuji pero sinabi ni Onizuka na ayos lang yun dahil nasa resort naman sila at walang makakakilala sa kanila. Tuwang-tuwa naman sina Mariko kaya pumayag ang mga ito nang yayain sila ni Onizuka na pumunta sa disco. Naglakad na ang tatlo at naiwan si Ryuji na parang nahumaling sa ganda ni Ayumi. Habang nakaupo sa loob ng disco ay tinanong ni Ayumi si Mariko kung ayos lang bang magsinungaling tungkol sa kanilang edad dahil ang totoo ay hindi na sila estudyante pero sinabi ni Mariko na kailangan din nilang magpanggap sa ganong resort. Hindi sang-ayon si Ayumi sa ginagawa ni Mariko dahil hindi naman siya ganong klase ng babae pero sinabi nito na kalimutan na niya ang nangyari sa nakaraan. Habang nakatulala si Ryuji kay Ayumi ay dumating si Onizuka kaya tinukso siya nito kay Ayumi at sinabing iyon na ang kanilang pagkakataon at maipapanalo nila yun kung yayayain ang dalawa sa hotel. Habang nagsasaya sa gitna ng tugtugan ay dumating ang mga lalaking ginulpi ni Onizuka kanina. Nilapitan sila ng mga ito at sa gulat ay nagpanggap na lang si Ryuji na hindi sila kilala. At dahil pinagaganda nila ang imahe nila kina Mariko ay dinaan nila yun sa magandang usapan pero sinuntok sila ng mga ito at hinawakan sina Mariko at Ayumi. Dahil doon ay hindi na nakapagtimpi ang dalawa at ipinakilala na kung sino talaga sila. Nagulat sina Ayumi nang malaman na high school pa lang ang dalawa sa Shonan Kyokuto High School pawang mga basagulero din. Habang gumaganti ay narealize ng dalawa na nagsinungaling din sina Onizuka. Patuloy ang pagsuntok ni Onizuka sa grupo hanggang sa nasira na ang gusali. Nang sumunod na araw habang naglalakad ay nanghihinayang pa rin si Ryuji kay Ayumi pero sinabi ni Onizuka na madami pa naman silang makikilalang iba at nagsisimula pa lang sila sa kanilang bagong eskwelahan. Tiningnan nila ang mga kababaihan sa bago nilang paaralan at saka pa ang mga ito ginanahan. Dalawang guro ang nag-uusap nang biglang batiin sila ng prinsipal at iyon pala ay sina Mariko at Ayumi na parehong guro sa eskwelahan. Ipinakilala sa kanila sina Onizuka para malaman ang tungkol sa mga asignatura pero parehong nagkagulatan ang mga ito. Nagalit ang mga ito sa isa't isa dahil sa mga nalaman nila. Sa silid-aralan ay si Ayumi ang homeroom teacher ni Onizuka kaya labag man sa kalooban ay ipinakilala niya ang dalawa sa klase. Magiliw na nagpakilala ang dalawa kaya natuwa sa kanila ang mga kaklase nila. Samantalang sina Ayumi at Mariko naman ay inis na inis dahil parang matitinong tao kung magpakilala ang dalawa. Natuwa sina Onizuka nang marinig na natutuwa sa kanila ang klase. Sa faculty ay nag-uusap sina Ayumi at Mariko kung paano nila babantayan ang dalawa dahil baka isa-isahin umano ng mga ito ang mga babae nilang kaklase. Sa galit ay napatayo si Ayumi at sinabing hindi niya mapapatawad ang mga ito pero nakalimutan niyang nasa faculty sila. Sa silid ay napalibutan ng mga babae sina Onizuka at Ryuji dahil kinikilala sila ng mga ito hanggang sa tanungin sila ng isang babae kung may idini-date na sila at sa pagsagot ay nagkauntugan na ang dalawa. Biglang dumating ang tatlong lalaki na miyembro umano ng committee at sinabing nais nilang makausap ang dalawang bagong lipat sa eskwelahan. Biniro ang mga iyon ni Onizuka kaya napikan ang mga iyon pero ipinakita ng dalawa ang kanilang ID kaya natakot na ang tatlo dahil ang dalawa pala ang Onibako Duo.
Hindi nila alam ay minamanmanan sila nina Mariko at Ayumi at umiisip ang mga ito ng paraan para makaganti sa kanilang dalawa, nang biglang may dumaang estudyante at nahulog ang dala nitong delinquent magazine at naisip nina Mariko na maaari nila yung gamiting ebidensya. Nang sumunod na araw ay masayang naglalakad sina Onizuka at Ryuji habang pinag-uusapan ang masayang bonding nila kasama ang mga kaklaseng babae at inisip na magkaka-girlfriend na siguro sila. Pagpasok nila sa silid-aralan ay pinagtawanan naman sila ng mga ito dahil sa nakapaskil na litrato nila sa board. Nagulat ang dalawa at halos hindi na nakagalaw sa kinatatayuan nila habang patuloy silang pinagtatawanan ng kanilang mga kaklase. Nagtaka sila kung sino ang naglagay ng litratong iyon nang biglang makita nila sina Mariko at Ayumi na tumatawa rin sa may pinto ng silid. Sa inis ay hinabol ni Onizuka ang dalawang guro. Habang naglalakad si Ryuji ay inis na inis siya sa dalawang guro dahil nagmukha silang katawa-tawa sa klase. Gayunpaman ay pumapasok pa rin sa isip niya si Ayumi nang biglang dumating si Onizuka at sinabing nakuha ng dalawang guro ang litrato nila sa mga second-year student. Tinanong ni Onizuka kung paano sila makakapaghiganti. Hanggang sa naisip niya kung gaano kasagrado ang propesyon ng pagiging guro kaya kung makalabas na nilandi sila ng mga ito ay malaking problema yun para kina Mariko at Ayumi. Kaya naisip ni Onizuka na i-blackmail ang dalawa para sa huli ay makuha nila ang gusto nila. Nagpadala ng sulat si Onizuka kina Mariko na nagsasabing kung ayaw nilang malaman ng eskwelahan ang tungkol doon ay pumunta ang dalawa sa hotel mamayang gabi. Hindi alam ni Mariko ang gagawin dahil hindi iyon pwedeng malaman sa eskwelahan, at kung pupunta naman sila sa hotel ay magagawa ni na Onizuka ang gustong gawin ng mga ito sa kanila kaya napasigaw na naman si Ayumi sa loob ng faculty. Habang magkaangkas sa motorsiklo ay malakas ang kumpiyansa ni Onizuka na sisipot nga ang dalawa at susundin ng mga iyon ang gusto nila. Nang makarating sa hotel ay kinabahan pa ang dalawa, at sa room 205 ay pumasok si Onizuka at natuwa ito nang makita ang nakahiga sa kama. Nilapitan niya ito at tinanong kung maaari siyang tumabi pero hindi iyon kumibo kaya sinabi niyang uuwi na lang siya, nang biglang may humila sa damit niya kaya tinalon niya ito at nag-alis ng kasuotan. Pero nagtaka siya kung bakit siya ang nakatuwad kaya nilinggan niya ito pero tumambad sa kanya ang isang maskuladong lalaki na ikinagulat niya. Sa sasakyan ay narinig ni na Ayumi at Mariko ang sigaw ni Onizuka pero tumawa lang si Mariko at sinabing sina Onizuka ang nahulog sa patibong nila. Lumabas si Ayumi sa sasakyan at sinabing pipigilan niya yun dahil mga guro sila at hindi nila yun dapat ginagawa sa estudyante nila. Sa harap ng room 405 naman ay hindi pa pumapasok si Ryuji at iniisip pa si Ayumi dahil may respeto siya dito kaya hindi na lang tumuloy si Ryuji. Habang naglalakad sa labas ay nakasalubong niya si Ayumi. Tinanong siya nito kung ayos lang siya kaya nahalote ni Ryuji na patibong lang yun at sinabing mabuti na lang at hindi niya pinasok ang silid. Pilit siyang tinanong ni Ayumi kung bakit hindi siya pumasok gayong sila naman ang nagpapunta sa lugar na yun at nam-blackmail pa, pero sinabi ni Ryuji na tumahimik na siya dahil hindi niya naman alam ang pakiramdam bilang isang lalaki at tulad lang din daw siya ng ibang mga babae. Nang paalis na si Ryuji ay tinanong siya ni Ayumi kung alam ba niya ang nararamdaman bilang isang babae pero naputol ang usapan nila nang dumating doon si Onizuka na walang saplot. Sinabi nito na lalaki ang nasa silid niya at nang marinig ang boses niyon ay agad silang tumakbo palayo. Kinabukasan habang nasa rooftop ay hinangaan ng isang estudyante ang Onibako duo dahil sa astig umano na imahe ng mga ito pero nagpa-humble pa ang dalawa. Bilang kapalit naman ng pagkikita nila ay binigyan ng lalaki sina Onizuka ng Culture Festival ticket sa isang girls academy na ikinatuwa naman ng dalawa. Dagdag pa ng lalaki na hindi lang iyon basta girls school dahil yun ay ang Paros Girls Academy, ang isa sa 3 pinakamahusay na girls academy sa Japan. Ayon sa chismis ay ang entrance criteria raw ng paaralan ay ang itsura kaya siguradong magaganda ang pumapasok doon. Kaya pati tiket ay pahirapan din sa pagkuha at ang mga lalaking nagnanais magkaroon ay nagmimistulang nagugutom na lobo na naglalaban sa dagat ng dugo. Sa tuwa ay niyakap ng dalawa si Makoto. Nang sumunod na araw ay nagtungo sila sa Paros Girls Academy at nakita nila ang kung gaano karami ang tao doon. Lalo pang nagulat ang dalawa nang malaman ang tungkol sa alamat ng akademya na nagsasakripisyo sila ng virgin sa isang tao sa pagdiriwang ng kultura. Nang makapasok ay nahumaling sila sa gaganda ng mga babaeng naroon. Isang babae ang lumapit kay Makoto at inalok ito ng takoyaki at nagpa-cute pa kaya napasigaw na lang sina Onizuka at Ryuji. Dahil sa inggit ay lumapit din sila sa iba pang mga nagtitinda hanggang sa napalibutan na si Onizuka ng mga ito. Samantala, isang babae naman ang niyaya ni Ryuji na lumabas mamaya pero bigla siya nitong sinampal. Nainis si Ryuji dahil hindi yun gumana sa kanya pero sinabi ni Onizuka na huwag siyang mag-alala dahil nasa 100 contact number ang nakuha niya sa mga binilhan niya kanina kaya natuwa sa kanya si Ryuji.
Sinimulan nilang tawagan ang mga numero pero halos lahat ay mali ang mga iyon. Gayunpaman ay hindi sumuko si Onizuka at sinubukang tawagan ang iba pa, habang sinabi naman ni Ryuji na malabong nga na may magbigay sa kanila ng totoong numero. Hanggang sa sumagot si Eina kay Onizuka kaya para siyang tumama sa loto. Sa dami ng kinuha ng number ni Onizuka ay hindi niya na maalala kung sino si Eina, nang bigla iyong dumating at may kasama pa iyong isa, si Momoko. Nag-date sila at habang masayang nag-uusap sina Eina at Onizuka ay nagkakahiyaan naman sina Ryuji at Momoko. Nang akmang lalapitan ni Ryuji si Momoko ay napasigaw ito dahil biglang nawala sina Onizuka at Eina at sinabing may sikreto si Eina. Habang naglalakad ang dalawa ay sinabi ni Eina na mahiyain siya at bihirang makipag-usap sa mga lalaki kaya ngayon ay nais niyang maramdaman ang tunay na pagmamahal mula kay Onizuka. Hindi siya makapaniwala hanggang sa hiniling nito kay Onizuka na halikan siya. Nagulat naman si Ryuji nang malaman na may venereal disease si Eina dahil sa pagpapagamit nito sa iba't ibang lalaki kaya yun ay binabantayan ni Momoko. Hindi makapaniwala si Ryuji na ganon si Eina sa kabila ng maamo nitong mukha. Nang magdidikit na ang labi ng dalawa ay biglang may dumating na mga lalaki at sinabi ng isa sa mga iyon na bakit pa niya iyon ginagawa gayong kay Machida lang siya. Sinabi ni Eina na si Machida ang matagal nang sumusunod sa kanya. Sinabi ni Machida kay Onizuka na may disease si Eina at maraming ng lalaki ang dumaan dito kaya inamin nito na nagsinungaling siya. Gayunpaman, ipinagtanggol pa rin ni Onizuka si Eina kaya makakaharap niya ang tatlo at minaliit pa siya ng mga ito. Umalis si Onizuka para ipakita kung sino talaga siya. Sa pamamagitan lang ng isang kamao ay napabagsak niya ang dalawa kaya oras na para harapin niya si Machida. Nang akma niya itong susuntukin ay nakaiwas ito kaya na-uppercut siya ni Machida at paulit-ulit pang sinuntok hanggang sa bumagsak siya at pagtulungang bugbugin ng dalawa. Habang hawak ni Machida si Eina ay muling bumangon si Onizuka para harapin iyon. Inihampas ni Machida ang sementadong bagay kaya anak ng dugo at agad namang dumating ang ambulansya at doon ay nakita ni Ryuji ang walang malay na si Onizuka. Nabalian ito ng braso dahil hindi lumaban ng patas ang grupo. Pinayuhan siya ni Makoto na maghiganti at tutulungan siya ng mga ito pero sinabi ni Onizuka na kapag gumaling na ang braso niya. Nagtaka si Ryuji dahil wala namang kinatatakutang laban si Onizuka pero iginiit niya na hindi siya natatakot at saka umalis. Sa isang coffee shop ay nagkita sina Ryuji at Momoko upang alamin ni Ryuji kung sino ang mga taong nakaharap ni Onizuka, tanging ang minamaneho nitong Red Z28 Camaro ang nabanggit ni Momoko. Habang sakay sa Camaro ay sinabi ni Machida kay Eina na huwag na muli itong magtatangkang tumakas sa kanya. Nakita ni Ryuji na naiinis si Onizuka at doon niya sinabing si Machida ay kampiyon sa boxing at may nagsasabing gumagamit iyon ng brass knuckles sa mga laban. Galit na sinabi ni Ryuji na huwag siyang matakot doon pero sinabi ni Onizuka na bali pa ang braso niya kaya wala pa siyang magagawa kaya sinabi ni Ryuji na siya na lang ang pupunta kay Machida kung ayaw ni Onizuka. Bago umalis ay sinabi ni Ryuji na hindi iyon ang Onizukang nakilala niya. Nang makarating sa lugar ni Machida ay agad yung hinanap ni Ryuji para hamunan ng one-on-one. Nagpakilala siya doon at sinabing siya ang tatapos ng nasimulan. Niyaya ni Machida si Ryuji sa labas at nang palabas na ito sa pinto ay pinukpok niya ito ng bote sa ulo dahilan para bumagsak ito. Ipinagpatuloy ni Machida ang pagsuntok kay Ryuji kaya pinigilan na siya ni Eina pero pinagtulungan pa iyon ng mga tauhan ni Machida. Lumabas sina Machida pero tumambad sa kanya ang sira niyang sasakyan na kagagawa ni Onizuka. Muli niyang haharapin si Machida at sa pagkakataong ito ay tatalunan niya na ito. Nang suntukin siya ni Machida ay nasaktan ito dahil sa inilagay niyang steel plate. Dahil naalis na ang brass knuckles ni Machida ay hinamon niya na ito ng one-on-one. Matapos masuntok ng paulit-ulit ay gumanti si Onizuka hanggang sa humingi na ito ng tulong sa mga tauhan niya pero napabagsak na iyon lahat ni Ryuji. Sa huli ay natalo ng Onibako duo si Machida at nang paalis na ay nilapitan sila ni Eina at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya pero sinabi ni Onizuka na bumalik siya para ipaghiganti ang sarili niya. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad at nag-isip kung anong kakainin nila ngayong gabi.